Masyadong mabaho ang basahan mo, Trinidad. Hindi mo ba alam na ang bawat pagdampi mo sa sahig na ito ay insulto sa mga taong kasing taas ko? Umalis ka na nga sa harap ko. Ang boses ni Saulo ay kasing talim ng yelo, tumatagos sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyon. Sa paanan niya, nakaluhod si Trinidad. Ang mga daliri ay nanginginig habang pilit na pinupunasan ang mantsa ng kape sa mamahaling sapin ng paanan ng lalaki. Ang balat ng kanyang mga kamay ay gasgas at namumula dahil sa matapang na kemikal na panlinis, ngunit ang pisikal na hapdi ay walang-wala kumpara sa bigat na bumabara sa kanyang dibdib. Hindi siya umimik, hindi siya tumingala. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, ang pagkatao niya ay unti-unting nilalamon ng paghamak ng taong itinuturing niyang amo. Sa isang iglap, marahas na hinila ni Saulo ang kanyang paa, dahilan upang matumba si Trinidad at tumama ang kanyang siko sa malamig na marmol. Kasabay ng pagbagsak na yon, ang tunog ng telepono sa bulsa ni Saulo ay bumasag sa tensyon. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng galit, ay biglang namutla. Ang mga daliri niya ay nagmamadaling pinindot ang screen at ang kanyang hininga ay naging kaputol-putol. Ano? Ang sinasabi niyo inaatake si Beatrice? Saan? Sa ospital? Nakalimutan na ni Saulo ang presensya ng babaeng nakaluhod sa sahig. Tumakbo siya palabas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon habang tumatawag sa kanyang mga tauhan. Naiwan si Trinidad sa gitna ng malawak at malamig na silid. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Isang kakaibang pangamba ang gumapang sa kanyang sikmura na para bang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang biglang nawalan ng hangin. Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling nabanggit ang pangalang Beatrice, ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa pagod, ay ngayon ay nanginginig dahil sa isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya dapat sundan si Saulo. Hindi siya pinapayagang lumapit sa mga pribadong silid ng mansyon, lalo na sa mga usaping pampamilya ng mga De Silva. Ngunit ang tibok ng kanyang dibdib ay nagtutulak sa kanya patungo sa pinto. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na hindi niya mahanap ang sagot. Bakit ang pangalan ng batang iyon ang nagpapahinto sa tibok ng kanyang puso? Sa gitna ng kanyang kalituhan, isang mapait na tanong ang pabulong na kumawala sa kanyang mga labi. Habang nakatingin sa kawalan, bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit sa bawat luha ng batang yon, parang may isang bahagi ng mundo ko ang gumuho, kahit hindi ko naman siya tunay na kilala? Ang sagot ay nananatiling nakabaon sa nakaraan, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumabog at magdulot ng bagong sigwa. Sa loob ng emergency room ng St. Jude Hospital, ang mga ilaw ay kasing puti ng mga telang nakabalot sa bawat sulok. Si Trinidad ay nakatayo sa madilim na sulok ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang kupas na uniforme. Nanginginig siya. Ang bawat pagtunog ng monitor sa loob ng silid ni Beatrice ay parang isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Hindi siya dapat narito. Alam niya ang panganib. Ngunit nang makita niya ang pagmamadali ng mga nurse at ang balisang mukha ng mga doktor, tila may isang hindi nakikitang tanikala na humila sa kanya upang bantayan ang bata. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkasuklam sa halip na pag-aalala nang makita ang anyo ni Trinidad sa dilim. Mabilis siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Trinidad na magsalita. Sa isang mahinang boses na puno ng lason, dinikdik niya ang bawat salita. Anong ginagawa mo rito? Hamak na alila. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang makisawsaw sa buhay ng pamilyang ito? Lumayas ka bago pa kita ipahila sa mga gwardiya. Nanatiling nakatungo si Trinidad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang kakaibang lakas na unti-unting namumuo sa kanyang kalooban.
Narinig ko po ang nangyari kay Beatrice, Doña Imelda. Nag-aalala lang ako sa bata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Lumapit siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa talim. Nag-aalala? Huwag kang magkunwaring may malasakit ka sa isang anghel na tulad niya. Ang dugo mo ay walang halaga at ang presensya mo rito ay isang uri ng polusyon. Kung may mangyari mang masama sa apo ko, sisiguraduhin kong sa kulungan mo na ilalaan ang natitira mong buhay. Bago pa makasagot si Trinidad, dumating ang isang doktor na may hawak na clipboard. Ang kanyang mukha ay seryoso, bakas ang pagod at matinding pag-aalala. Mrs. De Silva, kailangan natin ng dugo agad-agad. Ang aming blood bank ay ubos na at ang blood type ni Beatrice ay napakabihira. Wala kaming mahanap na tugma sa listahan namin ngayon. Napatigil si Doña Imelda. Tumingin siya kay Trinidad pagkatapos ay muling lumingon sa doktor. Isang mabilis na pag-iisip ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang pagkalkula. Alam ng matandang babae ang katotohanan. Alam niya kung ano ang nasa loob ng katawan ng babaeng nasa harapan niya. Doktor, wika ni Imelda na may halong pilit na pagkakalma. Mayroon akong kakilala rito na alam kong tugma ang dugo. Trinidad, halika rito. Ipadala mo ang dugo mo sa apo ko at pagkatapos nito, makakaalis ka na at hindi na kailangang magpakita pa kailanman. Naramdaman ni Trinidad ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang magbigay ng dugo. Ngunit ang boses sa loob ng kanyang puso ay nagsasabing ito ang tanging paraan upang mailigtas ang buhay ng batang paulit-ulit na nagpapabilis ng tibok ng kanyang dibdib. Habang sumusunod siya sa doktor, ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Mga matang puno ng lihim at pangamba. Naisip ni Trinidad, bakit kailangang maging ganito katindi ang galit ng matandang ito sa akin? Ang bawat hakbang patungo sa loob ng blood donation room ay parang paglakad patungo sa isang pintong matagal nang nakasara sa kanyang nakaraan. Alam niyang sa sandaling lumabas ang kanyang dugo, may isang katotohanang hindi na niya maitatago at ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang tunog ng pagtagas ng dugo mula sa kanyang ugat patungo sa maliit na bote ay tila isang mahabang buntong hininga sa gitna ng katahimikan ng silid. Nakatingin si Trinidad sa kisame, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpuno ng pulang likido. Sa bawat patak, ramdam niya ang paghina ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa katabing silid, kung saan nakaratay ang batang nagtataglay ng kaparehong buhay na dumadaloy ngayon sa kanyang mga ugat. Habang nakapikit, isang alaala ang pilit na sumisilip sa dilim ng kanyang gunita. 15 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng antiseptic sa isang maliit na klinika sa probinsya, ang iyak ng isang sanggol na hindi niya man lang nayakap ng matagal, at ang malamig na tinig ni Doña Imelda na nagsasabing ang kanyang anak ay pumanaw na bago pa man ito mabinyagan. Ang sakit na yon, na akala niya ay naghilom na sa paglipas ng panahon, ay biglang nagising, sariwa at matalim gaya ng dati. Sa labas ng silid, hindi mapakali si Saulo. Kanina pa siya pabalik-balik sa harap ng pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakasuntok sa kanyang baywang. Hindi niya maunawaan ang kakaibang kaba na bumabalot sa kanya. Nang lumabas ang doktor na may bitbit na lalagyan ng dugo, sinalubong niya ito agad. Sigurado ba kayo rito, doktor? Ang babaeng iyon, ang katulong na yon, ay may kaparehong dugo ng anak ko? Tanong ni Saulo. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa at pagkamuhi. Opo, Mr. De Silva, napakabihira ng ganitong pagkakataon. Tila isang himala na narito siya sa tamang oras. Tugon ng doktor bago ito nagmamadaling pumasok muli sa operating room. Narinig ni Saulo ang mga salitang yon, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapanatag. Tumingin siya sa pintuan kung saan kasalukuyang nagpapahinga si Trinidad. Sa kanyang paningin, si Trinidad ay isa lamang hamak na trabahador
na sumusubok maging bida sa isang drama na hindi naman siya kasali. Hindi niya inisip na ang dugong iyon ay hindi lamang basta biolohikal na tugma. Ito ay isang bahagi ng kasaysayan na pilit nilang binura. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Trinidad. Maputla ang muka at nanghihina ang mga tuhod. Nang makita siya ni Saulo, hindi ito nagpakita ng pasasalamat. Sa halip, dinukot ni Saulo ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong papel na pera. Marahas na inabot ito sa babae. Heto ang bayad sa oras mo at sa dugo mo. Huwag mong isiping dahil nailigtas mo ang anak ko, ay may karapatan ka ng maging bahagi ng buhay namin. Ang ginawa mo ay utang na loob na kailangan mong bayaran sa pamamagitan ng pananahimik. Umalis ka na, bago ko pa mabago ang isip ko at tuluyan kang tanggalin sa trabaho. Tumitig si Trinidad sa mga perang nasa kamay ni Saulo. Hindi niya ito kinuha. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng lalaki. Isang pagtatagpo na puno ng tensyon at mga hindi nasabing salita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trinidad ang isang pader na unti-unting bumabagsak sa kanyang puso. Ang pagtatangi na pilit niyang pinaninindigan bilang isang masunuring empleyado ay unti-unti nang naglalaho. Hindi ko kailangan ng bayad ninyo, sir. Mahinang wika ni Trinidad. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang buhay ng bata ay hindi nabibili ng kahit anong halaga. Iniwan niya si Saulo na nakatayo. Ang mga pera ay unti-unting nalaglag mula sa kamay nito patungo sa sahig. Habang naglalakad palayo si Trinidad, isang tanong ang patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Isang palaisipan na naghihintay ng tamang oras upang mabuo. Kung ang dugo ko ay tugma sa kanya at kung ang nakaraan ko ay sadyang inilihim nila, sino nga ba talaga ang batang iyon sa buhay ko? Pagkalipas ng ilang araw, ang mansyon ng mga De Silva ay bumalik sa dati nitong kaayusan. Ngunit para kay Trinidad, ang hangin sa paligid ay nagbago na. Bawat sulok ng malawak na bahay ay tila may ibinubulong na mga lihim. Habang naglilinis siya ng library ni Doña Imelda, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lumang diary na bahagyang nakausli sa pagitan ng mga makakapal na libro. Hindi niya dapat pakialaman ang gamit ng kanyang amo, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip. Nang buksan niya ang pahina, ang mga petsa mula 15 taon na ang nakalilipas ay bumungad sa kanya. Ang mga sulat kamay ni Doña Imelda ay malinis at formal. Ngunit ang nilalaman ay sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Ang batang isinilang ng katulong ay hindi dapat mabuhay sa mundo ng mga De Silva. Ang karangalan ng aming apelyido ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang sanggol na bunga ng pagkakamali. Nanlaki ang mga mata ni Trinidad. Ang kanyang buong katawan ay naramdaman ang biglang paglamig. Hindi ito basta pagkakamali. Ito ay isang planadong krimen. Ang bata ay hindi namatay. Ang kanyang anak ay hindi pumanaw. Siya ay ninakaw. Ang bawat pahina ng diary ay parang latay ng latigo sa kanyang kaluluwa. Nalaman niya ang tungkol sa pagbabayad sa isang tiwaling nurse sa klinika upang sabihing patay na ang sanggol pagkapanganak pa lamang. Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Imelda ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay hindi na mapagkaila ang galit. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Tila isang bagyong naghihintay na lamang ng senyales upang humagupit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Trinidad? Ang tinig ni Imelda ay hindi na mahinahon. Ito ay puno ng matalim na panganib. Mabilis na isinara ni Trinidad ang diary, ngunit huli na ang lahat. Alam ng matanda ang kanyang nakita. Doña Imelda, ang nakasulat dito. Totoo ba? Tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit may bakas ng matinding galit na matagal na niyang kinimkim. Lumapit ang matanda. Ang bawat hakbang ay may kasamang yabag ng awtoridad at pagbabanta. Ang katotohanan
ay nakadepende sa kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Sa tingin mo ba, kung malalaman ni Saulo ang katotohanan, paniniwalaan ka niya? Sino ka? Isang hamak na katulong laban sa isang ginang na nagbigay sa iyo ng hanap buhay. Sinubukan ni Trinidad na tumayo, ngunit marahas siyang itinulak ni Imelda patungo sa estante ng mga libro. Ang sakit sa kanyang likod ay matindi, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Makinig kang mabuti, Trinidad. Kung ilalabas mo ang lihim na ito, hindi lang ikaw ang mawawalan. Sisiguraduhin kong mawawala pati ang tirahan ng iyong pamilya sa probinsya. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa iyo sa kahit saang sulok ng bansang ito. Ang Beatrice na nakikita mo ay hindi na anak ng isang katulong. Siya ay isang De Silva at mananatili siyang ganoon hanggang sa aking kamatayan. Iniwan si Trinidad sa sahig. Ang diary ay kinuha ni Imelda at dinala patungo sa fireplace sa kabilang panig ng silid. Sa harap ng kanyang mga mata, sinilaban ng matanda ang papel, ang tanging katibayan ng kanyang pagiging ina. Ang apoy ay dahan-dahang kumain sa mga pahina, naglalabas ng maitim na usok na pumuno sa silid. Nang makaalis si Imelda, naiwan si Trinidad na nakatingin sa abo. Ang kanyang mga luha ay tumulo, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pag-usbong ng isang desisyon. Sa sandaling iyon, ang takot na kumokontrol sa kanya ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Hindi na siya ang Trinidad na yumuyuko sa bawat utos. Sa kanyang isipan, isang sumpa ang binuo niya. Susunugin ko ang mundong itinatag ninyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, kahit pa kailanganin kong maging abo, kasabay ng inyong mga lihim. Ang mga abo sa fireplace ay unti-unti nang nanlamig, gaya ng paglamig ng damdamin ni Trinidad para sa mansyong ito. Sa loob ng sumunod na mga araw, ang bawat galaw ni Trinidad ay naging isang maingat na laro ng pagpapanggap. Ang kanyang mga mata, na dati ay nakayuko sa sahig, ay nagsimula ng magmasid sa bawat detalye, ang mga susi, ang mga oras ng pagpasok ng mga abogado, at ang mga sikretong lagusan ng komunikasyon ni Doña Imelda. Sa kabila ng pagbabantay ni Imelda, may isang maliit na puwang ang naiwan. Ang pagkakaibigan ni Trinidad kay Nanay Isabel, ang matandang tagapaglaba na ilang dekada nang nagsisilbi sa pamilya. Isang gabi, sa loob ng maliit na silid sa likuran ng mansyon, lumapit si Trinidad kay Nanay Isabel. Ang ilaw ng isang lumang bombilya ay nagbibigay ng madilaw at malabong liwanag sa kanilang paligid. Nanay Isabel, kailangan ko ang tulong niyo. Bulong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Trinidad, delikado ang ginagawa mo. Alam ko ang nangyari 15 taon na ang nakalilipas. Nakita ko ang lahat, pero natakot akong magsalita. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihimas ang gilid ng kanyang apron. Si Doña Imelda, hindi siya tao kung kumilos pagdating sa kanyang kapangyarihan. Alam ko po, pero hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa bata. Tungkol kay Beatrice. Sagot ni Trinidad. Kinuha niya ang kamay ni Nanay Isabel at idiniin ito sa kanyang palad. Kung mahal niyo man ang batang lumaki sa harap ng mga mata natin, tulungan niyo akong ilabas ang katotohanan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango si Nanay Isabel. Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang higaan ang isang maliit na sobre na nakabalot sa plastik. Ito ang medical record mula sa klinika noon. Hindi ko ito sinunog. Itinago ko ito sa pag-asang balang araw. May lalapit na karapat-dapat para gamitin ito. Nang hawakan ni Trinidad ang sobre, ramdam niya ang bigat ng hustisya. Hindi lang ito papel. Ito ang susi sa pagbawi sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa sapat ang ebidensyang ito. Kailangan niya ng tulong mula sa labas. Kinaumagahan, sinamantala ni Trinidad ang kanyang oras ng pamamalengke. Nagtungo siya sa isang maliit na opisina ng isang abogado sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang taong kilala
sa pagtulong sa mga mahihirap na biktima ng pang-aabuso ng mga mayayaman. Habang naghihintay sa labas ng gusali, nakita niya si Beatrice na nakasakay sa isang sasakyan papunta sa paaralan. Bumaba ang bintana ng sasakyan ni Beatrice. Nagtama ang kanilang mga paningin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng bata. Ang ngiting tila walang bahid ng anumang kasinungalingan sa mundong ginagalawan nito. Sa sandaling iyon, ang determinasyon ni Trinidad ay lalong tumibay. Ang bawat paghihirap, ang bawat insultong natanggap niya ay nagkaroon ng layunin. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Nakita niya ang anino ni Elena, ang kanang kamay ni Imelda na seryosong nakatingin sa kanyang direksyon habang may hawak na telepono. Alam ni Trinidad na hindi na lang siya basta nagmamasid, siya na ang binabantayan. Ang panganib ay lumalapit na at ang bawat hakbang niya ay maaaring maging huling hakbang ng kanyang kalayaan. Sa kabila nito, hindi siya umatras. Pumasok siya sa opisina ng abogado, bitbit ang sobre na magpapabagsak sa mga De Silva. Handa na akong magbayad ng anumang halaga, hindi ng pera, kundi ng aking sariling buhay, para makuha ang hustisya, wika niya sa abogado, pagkapasok niya sa pintuan. Ang gabi ay bumagsak sa Manila, ngunit para kay Trinidad, ito na ang simula ng kanyang pagsikat. Ang mga bituin sa langit ay tila saksi sa isang plano na hindi na mababali ng anumang kapangyarihan ng tao. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng opisina ng abogado ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa balat ni Trinidad. Paglabas niya, ang hangin sa kalsada ay tila naging mas mabigat. Ang itim na kotse ni Elena ay hindi na nakaparada. Ito ay sumusunod sa kanya sa mabagal at nakakatakot na bilis. Hindi diretso ang ginawa ni Trinidad na paglalakad pabalik sa mansyon. Pumasok siya sa loob ng isang mataong palengke, nililiko ang bawat eskinita upang mawala ang anino ng kotseng sumusunod. Ang amoy ng sariwang isda at maanghang na sili ay humahalo sa kaba na bumabalot sa kanyang sistema. Nang makatiyak siyang wala na ang sumusunod, mabilis siyang sumakay sa isang pampasaherong jeepney. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng nakabukas na pinto at ang malamig na titig ni Doña Imelda sa gitna ng sala. Sa tabi nito ay nakatayo si Elena na may hawak na isang maliit na bag na pag-ari ni Trinidad. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang bawat galaw mo, Trinidad? Ang tinig ni Imelda ay mahina, ngunit may hatid na pangangatog sa mga kasangkapan sa paligid. Walang pasabi, itinapon ni Elena ang bag ni Trinidad sa sahig. Ang lahat ng gamit niya ay nagkalat, kasama ang maliit na papel kung saan nakasulat ang pangalan ng abogado. Nakipagkita ka sa isang abogado? Anong balak mo? Ihabla ako? Tumawa si Imelda, isang tawang walang kagalakan. Puro panunuya. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang hustisya sa isang katulong na walang pangalan laban sa isang De Silva na nagpapatakbo ng ekonomiya ng bayang ito? Hindi ko kailangan ng kapangyarihan ninyo para maging totoo ang hustisya, matapang na sagot ni Trinidad. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakatiklop, ay ngayon ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Biglang pumasok si Saulo mula sa pintuan, mukhang pagod mula sa trabaho. Huminto siya nang makita ang eksena. Ano na naman ito, Ina? Bakit nagkakagulo rito? Ang katulong mong ito, Saulo, ay may balak na sirain ang pangalan ng pamilyang ito. Ninanakaw niya ang mga dokumento at nakikipag-ugnayan sa mga taong gustong kumuha ng pera sa atin. Mabilis na pinalitan ni Imelda ang kwento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring nasasaktan. Tumingin si Saulo kay Trinidad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Trinidad, binigyan kita ng pagkakataong magtrabaho sa kabila ng iyong kapabayaan. Bakit mo ito ginagawa? Hindi sumagot si Trinidad. Tumingin siya kay Saulo, hindi bilang amo, kundi bilang isang taong naging biktima rin ng kasinungalingan ng sarili nitong ina.
Hindi niyo alam ang totoo, Saulo, at darating ang araw na pagsisihan niyo ang bawat salitang binibitawan niyo sa akin ngayon. Marahas na hinawakan ni Elena ang braso ni Trinidad at kinaladkad siya palabas ng sala. Patungo sa bodega, sa pinakailalim ng mansyon, ang silid ay madilim, maalikabok, at walang anumang liwanag kundi ang manipis na guhit mula sa siwang ng pinto. Dito ka mananatili hanggang sa matuto kang magpakumbaba, banta ni Imelda bago tuluyang isara ang pinto. Narinig ni Trinidad ang pag-ikot ng susi. Ang dilim ay bumalot sa kanya, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya umiyak. Umupo siya sa sahig, hinaplos ang dingding ng bodega, at nagsimulang bumulong sa sarili. Kahit ikulong niyo ang katawan ko, ang katotohanan ay hindi niyo mapipigil. Ang bawat sandaling ito ay magiging gatong sa apoy ng inyong pagkawasak. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng puso ni Trinidad, isang bagyo ang naghihintay na lamang ng pagkakataong sumabog. Tetsa, Ang loob ng bodega ay kasing lamig ng isang libingan. Ang tanging naririnig ni Trinidad ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa sirang tubo sa kisame, na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundong ninanakaw sa kanyang kalayaan. Ngunit sa dilim na ito, ang kanyang isipan ay mas maliwanag kaysa dati. Alam niyang hindi siya maaring manatili rito ng matagal. Kung maglalaho siya ng walang bakas, si Doña Imelda ay magkakaroon ng pagkakataong linisin ang lahat ng ebidensya at burahin ang kanyang pag-iral. Isang mahinang kaluskos ang dumating mula sa labas ng pinto. Akala ni Trinidad ay si Elena iyon, ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng bahagya. Hindi si Elena ang sumilip, kundi si Nanay Isabel na may dalang maliit na tray ng pagkain. Ang mukha ng matanda ay punong-puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid upang tiyaking walang nakamasid. Trinidad, hindi mo na kailangang magtagal dito, bulong ni Nanay Isabel habang ibinababa ang tray. Ang abogado na kinontak mo, nagpunta rito kaninang hapon. Hinahanap ka niya. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay nagbabakasyon sa probinsya, pero alam kong hindi siya naniwala. Nanay Isabel, kailangan kong lumabas ngayon din. Mabilis na sagot ni Trinidad. May alam ka bang ibang daanan palabas ng mansyong ito? Nag-alinlangan ang matanda, ngunit ang awa sa kanyang puso ay nanaig. May maliit na bintana sa likod ng labahan na konektado sa kanal ng pader. Maliit ito, pero kasya ang isang katulad mo. Pero mag-iingat ka, Trinidad. Si Elena ay laging nakabantay sa mga CCTV gamit ang isang lumang bakal na nakita niya sa bodega. Pinilit ni Trinidad na alisin ang mga tabla na nakaharang sa maliit na bintanang tinukoy ni Nanay Isabel. Ang bawat pagtatangka ay nangangailangan ng matinding lakas, at sa bawat paggalaw, ramdam niya ang pagod at hapdi sa kanyang mga muscles. Ngunit ang imahe ni Beatrice, ang batang mukhang anghel na walang kamalay-malay sa kasamaan ng kanyang lola, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang makalabas siya sa maliit na siwang, ang malamig na simoy ng gabi ay humampas sa kanyang balat. Wala siyang dalang kahit ano. Iniwan niya ang kanyang mga gamit, pati na ang kanyang pagkatao bilang katulong. Sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa basang lupa ng labas ng pader, naramdaman ni Trinidad ang isang uri ng pagkapanganak muli. Hindi siya tumakbo ng mabilis upang hindi makatawag ng pansin. Naglakad siya sa dilim, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga poste ng ilaw sa malayo. Habang naglalakad, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na mabilis na humaharurot papalabas ng mansyon. Ito ang sasakyan ni Saulo. Sa loob nito, nakita niya ang isang anino na tila nagmamadali. Saan siya pupunta? Tanong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagtakas, nakita niya ang isang pampublikong telepono. Hindi niya kailangang tumawag sa pulisya dahil alam niyang hawak ng mga De Silva ang sistemang iyon. Ang tinawagan niya ay ang numero ng abogado
na ibinigay sa kanya ni Nanay Isabel. "Attorney, ako ito," wika niya nang sagutin ang tawag. "May hawak na akong ebidensya, pero kailangan ko ng proteksyon. Ang buhay ko ay nasa panganib." Sa kabilang linya, isang boses na puno ng katiyakan ang sumagot. "Pumunta ka sa address na ibibigay ko. Huwag kang lilingon sa likod ni Trinidad. Ang laban na ito ay hindi na lang sa'yo. Ito ay laban na para sa hustisya na matagal nang inaasam ng marami." Habang ibinababa ang telepono, tumingala si Trinidad sa madilim na kalangitan. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, ngunit alam niyang sa bawat paggalaw ng hangin, ang katotohanan ay unti-unti nang lumalapit. Hindi na siya ang biktima na yumuyuko. Siya na ang bagyong darating upang hugasan ang lahat ng dumi sa mansyong yon. Ang bawat hakbang ni Trinidad sa madilim at maputik na eskinita ay tila isang paglakad patungo sa apoy. Ang address na ibinigay ng abogado ay isang maliit na gusali sa gilid ng isang abalang kalsada, malayo sa karangyaan ng mansyon na kanyang kinagisnan. Nang makarating siya, ang pintuan ay bahagyang nakabukas na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na may salamin sa mata, si Attorney Mateo. Ang kanyang opisina ay puno ng mga tumpok ng dokumento. Ang amoy ng lumang papel at kape ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. "Trinidad, maupo ka. Ang ginawa mong pagtakas ay isang malaking panganib, pero ito ang tanging paraan upang mabigyan tayo ng oras." Bungad ng abogado. Inilabas nito ang isang makapal na folder. "Sa loob ng ilang araw na wala ka, nagawa naming kumpirmahin ang mga ulat mula sa klinika sa probinsya. Hindi lang ang record mo ang nakita namin, kundi pati ang mga transaksyon ng pera mula sa account ni Doña Imelda patungo sa mga taong sangkot sa pagpapalit ng mga sanggol noon." Nanlaki ang mga mata ni Trinidad. "Ibig sabihin, hindi lang ako ang biktima? May iba pang ginamitan ng ganoong paraan?" "Hindi lang basta biktima, Trinidad. Ang mga De Silva ay nagtatayo ng kanilang yaman sa ibabaw ng mga pamilyang winasak nila." Seryosong sagot ni Attorney Mateo. "Pero kailangan natin ng isa pang mahalagang piraso ng ebidensya. Kailangan natin ng patotoo mula sa isa sa mga nurse na naroon noong gabing iyon." Habang nag-uusap sila, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ng abogado. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Trinidad, kailangan nating umalis dito agad. Nalaman nila ang lokasyon ko. May mga taong paparating." Hindi pa man natatapos ang kanyang pagsasalita, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingawngaw sa labas. Ang mga anino ng mga lalaking nakasuot ng itim ay mabilis na humahaba sa ilalim ng pintuan. Hindi na nagdalawang isip si Trinidad. Gamit ang isang hagdan sa likod ng gusali, mabilis silang umakyat patungo sa bubong. Ang hangin sa itaas ay malakas. Humahampas sa kanyang mukha habang pilit silang tumatakas patungo sa kabilang gusali. Sa ibaba, nakita ni Trinidad ang pagpasok ng mga tauhan ni Elena sa opisina ni Attorney Mateo. Ang mga kagamitan ay nagkalat. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin dahil sa marahas na paghalughog ng mga ito. "Huwag kang lilingon," sigaw ni Attorney Mateo habang tumatakbo sila sa mga bubungan ng mga bahay sa squatter area. Habang nagtatago sa likod ng isang malaking tangke ng tubig, nakita ni Trinidad ang mansyon mula sa malayo. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw sa gitna ng madilim na syudad. Alam niyang ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pagbawi sa kanyang anak. Ito ay tungkol sa pagbawi sa dignidad ng bawat taong niyurakan ng mga De Silva. "Attorney, hindi na ako matatakot," bulong ni Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. "Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang hindi nila kayang itago habang buhay." Sa gitna ng tensyon, isang bagong plano ang nabuo sa isip ni Trinidad. Hindi na siya tatakbo. Siya na ang lalapit sa kanila.
Sa susunod na pagkakataon na magkikita sila, hindi na siya ang Trinidad na nagmamakaawa. Siya na ang Trinidad na maglalantad sa lahat ng kanilang mga lihim sa harap ng buong mundo. Ang pagbabalik sa mansyon ay hindi isang pagtakas, kundi isang pagpasok sa loob ng lungga ng leon. Alam ni Trinidad na ang paghaharap ay hindi maiiwasan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay armado ng katotohanan na mas matalas kaysa sa anumang sandata. Nagsuot si Trinidad ng isang simpleng damit. Nagkunwaring isa lamang aplikante para sa trabaho na naghahanap ng pagkakataon sa malawak na estate. Sa tulong ni Nanay Isabel na nakipagkita sa kanya sa isang sulok ng hardin, nakapasok siya sa back entrance ng mansyon habang abala ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na anibersaryo ng De Silva Corporation. Trinidad, mag-iingat ka. Laging naroon si Elena sa opisina ni Doña Imelda. Babala ni Nanay Isabel habang iniaabot ang isang susi na ninakaw nito mula sa desk ng matanda. Ito ang susi sa safe sa loob ng silid-aklatan. Naroon ang mga orihinal na dokumento na hindi nila naisunog. Nang makapasok si Trinidad sa loob ng library, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng digmaan. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paggalaw ng mga kurtina na hinahampas ng hangin mula sa bukas na bintana. Mabilis siyang lumapit sa likod ng isang malaking painting kung saan nakatago ang wall safe. Habang sinusubukan niyang buksan ang safe, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malalaking estante ng mga libro. Pumasok si Doña Imelda kasama si Saulo. Ang kanilang pag-uusap ay malinaw na naririnig ni Trinidad. Saulo, kailangan nating masigurado na ang mga record sa ospital ay tuluyan ng mabura bago ang anibersaryo. Hindi dapat lumabas ang anumang impormasyon tungkol sa bata. Wika ni Imelda, ang boses ay puno ng malamig na awtoridad. Ina, hindi ba sapat na ang perang ibinigay natin sa mga tauhan sa ospital? Masyado na tayong nag-iingat. Baka tayo pa ang mapansin ng mga tao. Sagot ni Saulo na may halong pagod. Hindi sapat ang pag-iingat. Ang katulong na yon, si Trinidad, ay hindi ordinaryong tao. May kung anong lakas ang nasa kanya na hindi ko maipaliwanag. Hanggat hindi natin siya nahahanap at napapatahimik, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Sagot ni Imelda. Nang lisanin ng dalawa ang silid, mabilis na lumabas si Trinidad sa pinagtataguan. Binuksan niya ang safe at bumungad sa kanya ang isang makapal na file, ang mga birth certificate, ang mga kontrata ng pagbabayad sa mga doktor, at ang mga litrato noong araw na ipinagpalit ang sanggol. Hindi niya nakuha ang lahat, ngunit sapat na ang mga papel na hawak niya upang wasakin ang imahe ng pamilyang De Silva. Ngunit bago pa siya makalabas, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Isang malamig na bakal ang idinampi sa kanyang balikat. Nahuli rin kita, Trinidad. Ang boses ni Elena ay puno ng mapait na tagumpay. Akala mo ba ay makakalusot ka ng ganoon kadali? Tumingin si Trinidad sa salamin na nakadikit sa pader. Nakita niya si Elena na nakangiti ng nakakaloko. Hawak ang isang matalim na papel de hapon. Ngunit hindi natinag si Trinidad. Humarap siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Hindi ako lumusot, Elena. Kusa akong bumalik. Dahil alam ko na ngayong gabi, ang katotohanan ay hindi na lamang nakatago sa papel na ito. Ito ay nakakalat na sa labas. Naghihintay na lamang na basahin ng mga taong dapat makaalam. Sa labas, ang mga sirena ng pulisya ay nagsimulang marinig. Papalapit sa mansyon. Napako ang nangiti sa mukha ni Elena. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito pagtatago. Ito na ang pagtatapos. Ang bawat patak ng sirena sa labas ay tila isang musikang nagpapatahimik sa kaguluhan sa loob ng mansyon. Si Elena, na kanina lamang ay may hawak na matalim na bagay, ay biglang natigilan.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki, pabalik-balik sa pinto, at kay Trinidad na nananatiling kalmado sa gitna ng panganib. "Anong ginawa mo?" bulong ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa takot na hindi na niya kayang itago. "Sinabi ko na sa'yo, Elena, ang katotohanan ay hindi na lamang nasa kamay ko," sagot ni Trinidad. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng awtoridad na hindi niya kailanman inakalang tataglayin niya. "Habang abala kayo sa paghahanap sa akin, ang lahat ng kopya ng mga dokumentong ito ay naipadala na sa bawat pangunahing pahayagan at sa mga opisyal na may kapangyarihan. Hindi niyo na kailangang patayin ang mensahero dahil ang mensahe ay nakarating na sa destinasyon nito." Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Doña Imelda kasama si Saulo. Ang kanilang mga mukha ay kasing puti ng papel nang marinig nila ang ingay ng mga sasakyan ng pulisya na huminto sa harap ng mansyon. "Trinidad, anong kabalbalan ang ginagawa mo?" sigaw ni Saulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Hindi sumagot si Trinidad. Inilahad niya ang mga dokumentong hawak niya, mga patunay ng krimen, ng korupsyon, at ng pag-agaw sa isang inosenteng buhay. Sa gitna ng sala, pumasok ang mga pulis, kasama ang abogado na si Attorney Mateo. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay parang paghampas ng martilyo sa isang basag na kristal. "Doña Imelda de Silva, ikaw ay inaresto sa salang pagkidnap at pagtatangkang pagpatay laban sa isang menor de edad, 15 taon na ang nakalilipas," anunsyo ng opisyal. Si Imelda ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nagdidikta ng tadhana ng marami, ay ngayon ay pinusasan. Tumingin siya kay Saulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Ngunit ang kanyang anak ay nakatayo lamang doon, tulala, hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig. "Saulo, tulungan mo ako," bulong ni Imelda. Ngunit si Saulo ay hindi gumalaw. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Trinidad at sa mga papel na nakalatag sa sahig na ngayon ay nagsasabi ng buong katotohanan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng itinuring niyang katulong, ang babaeng kaniyang minsan nang sinaktan at inalipusta, ay siya palang ina ng batang pinakamamahal niya. Habang inilalabas si Imelda, isang napakatahimik na sandali ang bumalot sa mansyon. Tumingin si Trinidad kay Saulo. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging awa lamang. "Sa loob ng 15 taon, pinalaki mo ang anak natin sa isang mundong binuo sa kasinungalingan, Saulo," wika ni Trinidad. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso ng lalaki. "Hindi mo kailangan ng aking galit. Ang kailangan mo ay matutunang harapin ang katotohanang ikaw ay naging kasangkapan sa sarili mong pagkawasak." Lumabas si Trinidad sa mansyon. Ang gabi ay malamig, ngunit sa kanyang balat, ramdam niya ang init ng liwanag ng isang bagong simula. Ang mga pulis ay unti-unti nang nagliligpit. Ang ingay ng mga sirena ay humihina na, at sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Trinidad ang isang bigat na nawala mula sa kanyang balikat. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sa gitna ng lahat ng gulo at pagkasira ng pamilyang De Silva, paano niya sasabihin kay Beatrice ang katotohanan? At paano niya babuuin ang isang pagkataong nasira ng 15 taong panloloko? Ang mga sumunod na araw ay naging mabigat na ulap na bumalot sa buong syudad. Ang pangalan ng mga De Silva, na dati ay simbolo ng karangyaan, ay naging bukambibig sa bawat pahayagan at social media bilang simbolo ng kasakiman at krimen. Si Beatrice, na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital, ay hindi pa lubos na nauunawaan ang mga pangyayari, ngunit ramdam niya ang malalim na pagbabago sa paligid. Si Trinidad ay nanatili sa tabi ni Beatrice sa ospital. Sa bawat paghimas niya sa buhok ng bata, ramdam niya ang panginginig ng sariling mga daliri. Dumating ang oras na hindi na niya maaaring ipagpaliban. Ang doktor ay pumasok sa silid
kasama ang isang social worker, Beatrice. Malumanay na wika ni Trinidad habang nakaupo sa tabi ng kama ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na awit sa gitna ng bagyo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang katotohanan na matagal nang inilihim, hindi para saktan ka, kundi para pagtagpuin tayo. Tumingin si Beatrice sa kanya. Ang mga mata ay malinaw at puno ng pagtitiwala. Ano po iyon, Nanay Trini? Bakit po parang malungkot kayo? Huminga ng malalim si Trinidad. Inilahad niya ang kwento. Hindi ang kwento ng puot o paghihiganti, kundi ang kwento ng isang ina na hindi nawalan ng pag-asa. Ikinuwento niya ang tungkol sa sanggol na ninakaw, ang mga taong nagtago sa kanya, at ang kanyang patuloy na paghahanap sa kabila ng hirap. Habang nagsasalita siya, ang bawat salita ay may kasamang pag-iyak na hindi na niya kailangang pigilan. Si Beatrice ay nanatiling tahimik. Ang bata ay hindi sumigaw, hindi nagalit. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Trinidad at hinawakan ito ng mahigpit. Kaya pala, bulong ng bata, tuwing nakikita kita, nararamdaman ko na parang bahagi ka ng puso ko. Hindi ko man maintindihan ang lahat. Alam ko na ikaw ang taong nagligtas sa akin sa loob ng mahabang panahon. Sa pintuan ng silid, nakatayo si Saulo. Hindi siya pumasok. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at pagsisisi. Narinig niya ang bawat salita. Ang bawat katotohanang binitawan ni Trinidad ay parang latay ng latigo sa kanyang budhi. Hindi siya karapat-dapat na pumasok. Hindi siya karapat-dapat na humingi ng tawad. Nang lumabas si Trinidad mula sa silid pagkalipas ng ilang oras, natagpuan niya si Saulo sa hallway. Ang lalaking dati ay may tindig na kasing tigas ng bakal, ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nakayungyong sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Trinidad, basag ang boses ni Saulo. Wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Hindi ko man lang napansin na ang taong pinagsisilbihan ko ang siyang nagdadala ng buhay na dapat sana ay iningatan ko. Tumingin si Trinidad kay Saulo. Wala na ang puot sa kanyang mga mata, ngunit wala na rin ang pagtingala o takot. Ang natira na lamang ay ang malinaw na pagtanaw sa isang taong nawala ng direksyon. Hindi ko hinihingi ang tawad mo, Saulo. Ang kailangan ay ang tawad ng anak natin. At higit sa lahat, ang tawad mo sa iyong sarili. Sagot ni Trinidad. Ang yaman at kapangyarihan ay hindi kayang palitan ang 15 taon na nawala. Pero kung may natitira pang pagkatao sa loob mo, gamitin mo ito upang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa mo sa iba. Iniwan ni Trinidad si Saulo na nakatayo sa gitna ng tahimik na pasilyo. Ang gabi ay dumarating at sa labas ng ospital, ang mundo ay nagpapatuloy sa pag-ikot. Ngunit para sa kanila, ang bawat segundo ay nagsisimula pa lamang sa mahabang proseso ng paghilom. Habang unti-unting naghihilom ang mga sugat ni Beatrice, ang buhay ni Saulo naman ay unti-unting nagbabago. Ang malawak at malamig na mansyon ng mga De Silva na dati ay puno ng mga alipin at mamahaling gamit ay unti-unting nawawalan ng ningning. Ang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno bilang bahagi ng imbestigasyon at ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapagunita sa lahat ng pagkakamaling ginawa nila. Sa isang hapunan, nagpasya si Saulo na harapin ang mga natitira pang responsibilidad. Tinawag niya ang kanyang mga abogado at ang mga board member ng De Silva Corporation. Sa harap ng marami, ipinahayag niya ang kanyang desisyon na magbitiw sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ang yaman na ito ay itinayo sa ibabaw ng luha ng mga inosente. Wika ni Saulo sa harap ng mga taong nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Hindi ko na kayang panindigan ang pangalang ito. Ibibigay ko ang lahat ng aking nalalabing ari-arian sa mga pamilyang winasak ng aking ina. Ang ingay ng mga bulong-bulungan sa loob ng silid ay kasing lakas ng dagundong ng kulog, ngunit hindi ito pinansin ni Saulo.
Ang kanyang isipan ay nakatuon na lamang sa isang direksyon, ang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang pagkakasala. Lumipas ang mga araw at si Trinidad ay nanatiling matatag sa pag-aalaga kay Beatrice. Hindi niya kinuha ang anumang pera mula sa yaman ng mga De Silva, bagkus ay kinuha niya ang trabaho sa isang maliit na panaderya sa labas ng lungsod upang mapatunayan sa sarili na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa. Isang hapon, habang naglalakad si Trinidad sa parke kasama si Beatrice, isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Saulo. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo at maong. Ang kanyang tindig ay hindi na mapagmataas, kundi payak at puno ng kababaang loob. Trinidad, aalis ako sa lungsod bukas, simula ni Saulo. Magtatrabaho ako sa isang malayong probinsya, sa isang bukid. Ito ang tanging paraan upang matutunan kong mamuhay ng walang kinalaman sa aking nakaraan. Tumingin si Trinidad sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagi ng lalaking minahal niya noon, bago pa ang lahat ng pagdurusa, ang lalaking may pangarap at may puso. Sana ay matagpuan mo ang kapayapaan na hinahanap mo, Saulo, sagot ni Trinidad. At sana, sa paglipas ng panahon, matutunan mong mahalin ang iyong sarili gaya ng pagmamahal mo sa kapayapaan. Bago lumisan, lumapit si Saulo kay Beatrice. Dahan-dahan siyang lumuhod upang maging kapantay ng paningin ng bata. Beatrice, anak, patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan sa paraang nararapat. Pero tandaan mo, kahit malayo ako, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Hinalikan niya ang noo ng bata at tumalikod. Hindi lumingon si Saulo. Naglakad siya palayo. Ang kanyang anino ay unti-unting nilalamon ng paparating na takip silim. Si Trinidad ay nakatayo lamang roon. Pinagmamasdan ang lalaking minsang naging bahagi ng kanyang mundo. Ngayon ay isa na lamang anino ng nakaraan. Sa gitna ng parke, hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Trinidad. Nanay, masaya ba si tatay? Tanong ng bata. Ngumiti si Trinidad, isang ngiti na puno ng pag-asa at pagtanggap sa lahat ng nangyari. Masaya siya dahil sa wakas, nakita na niya ang katotohanan, anak, at iyon ang unang hakbang para sa ating lahat. Ang mga buwan ay mabilis na nagdaan at ang ingay ng lungsod ay napalitan na ng payapang huni ng mga ibon sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila. Dito, ang buhay ay hindi na susukat sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko, kundi sa init ng pagmamahalan sa bawat hapag-kainan. Si Trinidad ay nagpapatakbo na ngayon ng isang maliit na tindahan ng mga lokal na kakanin. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na rin siya laging nagmamatyag sa paligid ng may takot. Sa bawat paggawa niya ng biko o sapin-sapin, ang kanyang mga kamay na dati ay gasgas sa kemikal ay ngayon ay malinis at puno ng buhay. Si Beatrice, na ngayon ay malakas na at puno ng sigla, ay laging tumutulong sa kanya pagkatapos ng klase. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga paninda, nakatanggap si Trinidad ng isang sulat. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang address lamang ng isang bukid sa malayong probinsya. Nang buksan niya ito, isang litrato ang nahulog mula sa sobre. Litrato ito ni Saulo na ngayon ay nakasuot ng pangbukid, may suot na salakot at nakangiti habang hawak ang isang bungkos ng palay. Sa likod ng litrato, may maikling mensahe. Natagpuan ko na ang tunay na halaga ng pagod. Ang bawat butil ng palay ay nagpapaalala sa akin kung gaano kasakit ang mawalan at kung gaano kasarap ang magsimula ng tama. Huwag kayong mag-alala. Masaya na ako rito. Napangiti si Trinidad. Alam niyang hindi na niya kailangang magalit o magtanim ng sama ng loob. Ang lahat ng nangyari ay nagsilbing aral. Isang matinding bagyo na kailangan upang luminis ang hangin at muling sumikat ang araw.
Ngunit hindi matatapos ang lahat sa katahimikan. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kulungan. Si Doña Imelda. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya inakala na kakausapin niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Trinidad. Ang boses sa kabilang linya ay mahina, matanda, at puno ng pagsisisi. Hindi ako tumatawag para humingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang lahat ng pagsisisi ko sa loob ng mga rehas na ito. Gusto ko lang malaman kung natagpuan niyo na ang kapayapaan na hinahanap niyo. Sandaling tumahimik si Trinidad. Tumingin siya kay Beatrice na masayang naglalaro sa labas ng tindahan. Doña Imelda, ang kapayapaan ay hindi natagpuan. Ito ay ginawa. Ginawa namin ito sa pamamagitan ng pagbitaw sa lahat ng puot at pagyakap sa katotohanan. Mabuti kung ganoon. Mahinang sagot ng matanda bago tuluyang putulin ang linya. Pagbaba ng telepono, huminga ng malalim si Trinidad. Tapos na ang lahat. Ang bawat anino ng nakaraan ay unti-unti nang naglalaho. Ang mansyon, ang yaman, ang mga kasinungalingan, lahat ng yon ay bahagi na lamang ng isang masakit na kwento na hindi na bahagi ng kanilang kasalukuyan. Sa paglubog ng araw, habang pinagmamasdan ang liwanag na tumatagos sa mga dahon ng puno, naramdaman ni Trinidad na sa wakas, siya ay malaya na. Hindi dahil wala na ang mga kaaway, kundi dahil wala na ang takot sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Beatrice at ang pagtanggap sa sariling nakaraan ay ang pinakamahalagang yaman na hindi na kailanman maaaring agawin ng sinuman. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, naglalagay ng guhit ng gintong liwanag sa langit na tila isang pangakong magtatapos na ang lahat ng bagyo. Nakaupo si Trinidad sa beranda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng mainit na kape. Isang simpleng luho na dati ay hindi niya makuha sa gitna ng mga De Silva. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang mahinang paghuni ni Beatrice habang nag-aaral. Ang tunog na yon, ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi na kailangan ang ingay ng mga mamahaling sasakyan. Hindi na kailangan ang kinang ng mga diamante. Ang kaligayahang narito ay hindi hiniram, hindi ninakaw, at hindi gawa sa kasinungalingan. Naalala niya ang lahat, ang pagdurusa, ang paghihiwalay, ang mga taong nagtangkang burahin, ang kanyang pag-iral. Pero habang humihigop siya ng kape, wala na ang pait. Ang pagpapatawad ay hindi isang marupok na desisyon. Ito ay isang matapang na pagpili na humakbang palayo sa nakaraan upang hindi na ito muling makapanakit. Napagtanto niya na ang hustisya ay hindi lamang ang pagkakulong ng mga nagkasala. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahan nilang mabuhay ng payapa nang hindi na sila naghahanap ng paghihiganti. Lumalabas si Beatrice mula sa loob ng bahay at umupo sa tabi niya. Isinandal ng dalaga ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng 15 taon na nawala ay tila bumalik sa isang yakap. "Nanay, masaya ka ba?" tanong ni Beatrice. Tumingala si Trinidad sa dahan-dahang paglabas ng mga unang bituin sa langit. Ang bawat isa sa kanila ay tila mga saksi sa isang paglalakbay na hindi naging madali, ngunit naging karapat-dapat. Walang pagsisisi, walang galit, at higit sa lahat, walang takot. "Oo, anak," sagot ni Trinidad habang hinalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Dahil sa wakas, hindi na natin kailangang magtago. Hindi na natin kailangang magpanggap. Sa mundong ito, tayo ay tayo. At iyan ang pinakamahalagang tagumpay na hindi kayang bilhin ng sino mang mayaman sa mundo. Huminga siya ng malalim. Ang hanging amoy bukid ay pumuno sa kanyang baga. Ang kabanata ng kanyang buhay bilang alila ay tuluyan na ngang naging abo. At sa mga abong iyon,
Isang matatag na pundasyon ng pagmamahalan ang sumibol. Ang gabi ay tahimik, ang paligid ay payapa. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, si Trinidad ay nakatulog ng may ngiti sa labi. Alam niyang bukas, ang araw ay muling sisikat. At sa pagkakataong ito, sisikat ito para sa kanila. Ang lahat ay tapos na, hindi sa pagkawasak, kundi sa isang pagtatagpo na kailanman ay hindi na matitibag ng anumang bagyo. Tahimik ang paligid sa huling sandali ng paglalakbay na ito, habang ang mga bituin ay nagsisimula ng magningning sa langit. Ang parehong langit na saksi sa bawat pait at bawat tagumpay ni Trinidad. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Alam ko, hindi naging madali ang bawat hakbang. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa loob ng bodega, kung saan ang dilim ay tila yumakap sa pagkatao ni Trinidad, habang pilit niyang pinipigil ang bawat hikbi upang hindi siya marinig ng mga taong nagkait sa kanya ng karapatang maging isang ina. Ang bawat luhang pumatak sa sahig na yon ay hindi lang bahagi ng katang-isip. Ito ay hango sa katotohanan ng buhay na maraming kababaihan ang tahimik na nagtitiis, nagmamahal at lumalaban sa gitna ng kawalan ng hustisya. Tulad ng isang tela na dati ay puno ng mantsa ngunit kailangang labhan ng paulit-ulit. Upang muling luminis, ang buhay ni Trinidad ay nagturo sa atin na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng paglaya. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Trinidad, kaya niyo bang bitawan ang lahat ng galit para sa kapayapaan ng inyong puso? O mas matimbang ang katarungan na inyong inaasam? Nasaan man kayo ngayon, habang nagluluto, naglilinis, o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw, sana ay naramdaman nyo ang bawat tibok ng pusong ibinahagi ko rito. Kung mayroon kayong mga kwento ng pagbangon o mga pasaning nais ilabas, ang ating comment section ay bukas para sa inyo. Ibahagi ang inyong saloobin at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung ito ay nagbigay ng liwanag sa inyong araw. Naway maging matatag kayo sa bawat bagyo ng inyong buhay at laging tandaan na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas makabuluhang kabanata. Hanggang sa muli nating pagkikita.